Sir, the latest we heard is yung founder ng Smartmatic and another Smartmatic official, they've already surrendered to US authorities. They've actually posted bail, $8 million in bail for the same case that also involved former COMELEC chairman Andres Bautista. Have you heard about this, and what's the reaction of COMELEC on this? Is there anything, does this have any bearing towards the COMELEC? Yes po, nabalitaan din po natin mula sa parang foreign news po yan, na kanina po nakalagay front page ng Philippine Star. At yung mga development na ganyan, minomonitor po natin. Siyempre po, napaka-importante rin po sa part ng Commission on Elections, sa mga bagay na yan. Yes, sir. Chairman, siyempre, ang gusto pong malaman ngayon ng lahat may balita po ba kayo tungkol kay Andy Bautista? Kasi may balita kami na ilang araw na umuugong na siya yata susurrender din. So far po wala po tayong mga balita, yung po mga tauhan nila dati na nandito sa COMELEC, tinatanong din po natin. Wala naman po sila maibigay sa atin ng mga information. At yung po kasing simula po kasi nung na-file yung kaso ng USDOJ sa Florida Court, ay nawalan na rin po kami ng communication doon po sa mismong kumukontak sa amin before para sa mga dokumento, para sa mga gustong ma-interview ng mga tauhan namin. So ngayon po completely para may blackout po doon sa bagay na yan. I do remember, sir, Smartmatic was blacklisted by the COMELEC, I think last year, from further operations in the Philippines. Do you feel vindicated about what happened, especially with the surrender of the Smartmatic founder? Sir Ed, ang exact word po na ginamit namin, disqualified. Wala pong blacklisting na nangyari. Ibig sabihin po, dinisqualify namin sa pag-participate doon po sa ginawa natin procurement para sa software at saka sa hardware, meaning yung machine para sa 2025 national and local elections. Ngayon po, yung pong aming pong naging desisyon ay tinaas sa Korte Suprema at kami po ay na-reverse ng Korte Suprema. Sabi po ng Korte Suprema sa amin, mukhang may grave abuse of discretion kami sapagkat ginawa namin yung disqualification bago pa man ang bidding na nangyari. So dapat daw po pinapasok po na namin sa bidding at kung sakali may nakitang problema, doon po namin dinisqualify. At yung pong naging desisyon ng ating kataas-taasang hukuman, Sir Ed, Ma'am Ami at Sir Ronald, kami po yung nag-file ng motion for reconsideration at kasalukuyan pa po itong pending. And therefore, ito pong bagong development na ito patungkol sa indictment na nangyari sa Florida Court ay sigurado pong aming imamanifest sa ating kataas-taasang hukuman para naman po kahit paano mapatunayan namin na even at that time meron kaming informasyon o kaalaman na sa issue ng integridad and therefore merong hindi po kami nag-act whimsically, capriciously and with grave abuse of discretion. Of course, sa bandang huli, kung ano man po yung desisyon ng Korte Suprema, igagalang po natin. Ang sabi po ng Supreme Court, prospective ang kanilang desisyon, hindi po retroactive. Kaya di ba, Chair, malinaw din yung desisyon ng Supreme Court na pinapayagang ituloy yung napirmahang kontrata ng COMELEC with the Korean firm Miro. Ibig sabihin, walang sagabal para yan ay ituloy para mapaghandaan na yung susunod na midterm elections. Tama po kayo, Sir Ronald. Eksakto po yung binanggit. Nabanggit din po yung pangalan ng kumpanya doon na Miro na kung ano man po yung nabigay na namin award, ituloy-tuloy. Subalit, siyempre, Sir Ronald, Ma'am Ami at Sir Ed, para naman po maging transparent, pagkatapos po namin magkaroon ng kontrata sa Miro, na ngayon ay ongoing yung pagpapagawa ng mga makina, meron naman po nag-question ang dating kongresista ng aming pong kontrata sa Korte Suprema at tayo nagpapasalamat po sa Korte Suprema sapagkat hindi po minarapat na mag-issue ng restraining order o mapahinto po ang COMELEC sa ating pong ginagawang paghahanda. Ganun, siyempre po, nasa kalagitnaan na po tayo ng taon o halos patapos na ang last quarter ng taon na ika nga yung first quarter magsisimula na para sa eleksyon ng Mayo 12, 2025. So wala nang possibility na mapigilan pa itong kontrata with Miro dahil medyo may final decision na ang Supreme Court. Ay, hindi naman po, Sir Ronald, at ayaw po natin i-preempt ang ating kataas-taasang hukuman. Lahat po ay probabilities and possibilities. And therefore, kami naman po, hanggat hindi tayo pinapahinto, hanggat pinapatuloy, dire-diretso po yung ating paghanda. Sapagkat dapat po maintindihan ng mga kababayan natin, ang susunod na taon, super election year. Bakit po super election year? Sapagkat kami po ay May 12, national and local elections, senador hanggang mga konsihal ng bayan at syudad. Pagkatapos po, kasabay na kasabay niyan ang ating first
Bangsamoro parliamentary election. Kauna-unahan po ito na gagawin natin. At pagkatapos 5 buwan ay meron naman po tayong barangay and SK elections na manual po naman. And so therefore, pinagsasabay po natin yung paghanda para sa lahat ng elections na yan. At lalo pa na 2 balota po ang ibibigay natin sa mga kababayan natin dyan sa Bangsamoro. Chairman, yung merong mga nagsasuggest ngayon na kung pwede daw hybrid election, gawing hybrid yung election next year, yung midterm elections. Pwede pa ba yun at this point? Ma'am Ami, ako po dati advocate po ako ng hybrid election. Dapat talaga binabasa ang balota pagkatapos tsaka hinuhulog sa machine pag-process ng result. Kaya po Ma'am Ami, ang COMELEC nag-conduct ng time and motion study na pinresenta sa Senado. Tingnan niyo po Ma'am Ami, halimbawa may hawak po kayong balota. Boboto tayo ng 12 senador at pagkatapos mga konsehal, halimbawa 7 o 8 konsehal po yan. At pagkatapos meron tayong congressman, meron tayong party list sa likod. Isipin niyo po, bago bilangin ng teacher, kung yung boto kay Ami Pamintuan halimbawa, kinakailangan bilangin po ng teacher, 12 ba ang binoto? Kasi kung 13 ang binoto ng teacher, doon sa mismong balota, hindi po pwedeng bilangin kasi overshading po yun. Yung palang pong pagbilang ngayon ng aming time and motion, naku, napakahaba po sa isang balota pa lang. Sa party list, na may 155 kalimbawa na party list, hahanapin mo kung 2 ba ang shade o isa lang ang na-shade. And napakatagal po yun sa isang balota pa lang ng guro na babasahin natin. So, mukha pong impossible yung tinatawag na ganang klaseng sistema. Total naman po yung ating makina sa kasalukuyan, in-incorporate po namin yung features na yan. Pwede pong manually mabilang ng botante o ng mga watchers. Yung mismo mga boto. Bakit po? Ipapakita namin pagtapos na ang counting, pagtapos na ang transmission, at tapos na ang printing ng mga election returns, ipapakita po natin sa lahat ng watchers at saka observers yung lahat ng ballot images. Hindi po ma-identify kung sinong botante. Bakit? Sapagkat wala naman po yung stub na. Papakita po namin, pwede nilang picturean para sila mismo bilangin nila ilan ang boto ni Mayor, ilan ang boto ni Governor. Wala pong ganung feature dati sa dati nating makina. Ito po, hinibridize natin within the machine, Ma'am Ami. Chairman, on the other hand, ang argument nga na nagpupush ng mga hybrid, para nga daw hindi magkaroon ng problema sa machine. And in fact, yung ibang grupo, they're citing na meron mga bansa ngayon na nagsishift from fully automated to hybrid. Tama po kayo, Ma'am. Yan ang mga argumento. Mukhang kakailanganin po natin ng batas para sa hybridized system ng election sapagkat ang ating pong present law, yung Republic Act 9369, yung automation law natin, ay full automation lang po at hindi tama yung hybrid. Pero kami po, welcome po kami dyan. Pagka sinabi po ng ating Kongreso at Ekutibo na dapat mag-hybridize tayo, may manual, pagkatapos may automated counting and transmission ng results, gustong-gusto rin po natin yan para po mas makontento ang ating mga kababayan. Pero kailangan ma-push po natin yung batas para dyan. May appeal na ba ang Smartmatic? I understand they haven't given up na mag-participate Hindi naman kasi ninalify ng Supreme Court yung award nyo to Miro, di ba? Pero meron bang formal appeal ang Smartmatic na makaparticipate uli sa mga election because they are barred from all future elections? Meron bang manifestation na gano'n ngayon ng Smartmatic? Wala pa po sa amin, pero sa Korte Suprema, yun po yung kaso, yung Smartmatic versus COMELEC. Initial na decision na ng ating Korte Suprema na sabi ay mali kami sa pagkakadisqualify sa kanila. Pero ibig sabihin po, in future elections, ay pwede na po sila mag-participate muli. Ang sabi lang ng court, ito ay prospective. Hindi ito retroactive yung aming decision under the so-called operative fact doctrine. Yun po, sa kasalukuyan, naka-motion for reconsideration pa ang COMELEC, ang Commission on Election. But in the meantime, tuloy-tuloy po yung ating paghahanda. So it's not a bar. What the NBank did was not a prohibition against all future elections, only for this coming elections in 2025. Tama po, lumalabas po pang 2025 lamang at sinabi sa amin ng Supreme Court ay mukhang mali kayo, pero sige, sa susunod na lang, sa susunod na mga bidding in the future, o pasamahin nyo na ang naturang kumpanya at natin yung provider. Chairman, kung babalikan natin itong indictment nitong mga leadership ng Smartmatic sa Amerika at yung dati nating COMELEC chair, hindi ba siya naglalagay ng isang cloud over the results of elections na hinawakan ng Smartmatic before?
alam niyo po, with due respect sa lahat, ako po ay isang saksing buhay sa lahat ng eleksyon mula 2010 hanggang 2022 bilang isang practitioner ng mga nakaraang yon, Ma'am Ami, Sir Ed at Sir Ronald. At ako po ay nakapagpabukas ng mga boxes sa mga positions magmula sa national positions hanggang local positions. Ako po talaga ay naghahanap na merong substantial na pagbabago. Ang boto halimbawa ni Sir Ed sa balot sa election returns o sa machine ay 100. Pag binuksan ng ballot box at binilang ang balota, naghahanap ako sana maging 200 man lang si Sir Ed o kaya naging 50 na lang. Ako po ay magsasabi sa ng katotohanan na wala po akong nakita na isang box na nabuksan namin, whether kami ang nagpoprotesta o kami ang pinoprotesta, na substantially nagbago ang results ng ating pong machine. Ibig sabihin po, accurate po ang result ng mga makina. Wala pong problema sa integridad ng results. Ako po, mapapatunayan ko po yan sa sobrang dami ng nahawakan nating kaso simula ng 2010 na magsimula tayo ng automated elections. Pero Chairman, you also emphasize na walang substantial difference between what's in the box and in the machine. So I suppose that means that there may be differences, but they're not as substantial as would be. In which case, I'd like to ask you, what then would be the threshold by which you would define what is acceptable or non-acceptable as far as yung differences are concerned? At least in the past, Chairman. Hindi yung kasalukuyan. Yes po. Yeah. Opo, Sir Ed, Sir Ronald at Ma'am Ami. Nung po kasi may mga pagbabago, isa, dalawa. Bakit po? Kasi yung machine, meron pong nilalagay na threshold ang COMELEC before. For example, dapat 50% shading. Yeah. Pag hindi mo na shade ng 50%, hindi nabibilangin ng machine. Pero sa naked eye, kitang-kita mo, may shade. Parang tuldok lang, pero may shade. Ibig sabihin, nandun yung intensyon ng botante na iboto yung kandidato na yun. Kaya lang, hindi siya binilang ng machine kasi po ay siya ay halfly shaded or less than 50% yung pagkakashade. Pagka po ganun, acceptable po yan. Pero kung halimbawa naman po, ang hindi nabilang ay more than 10 halimbawa sa bawat presinto, para may problema na po yung makina pagka ganun. Wala pa po nangyari na ganun so far. Sa lahat ng protesta na nalaman ko, na nakita ko, na hawakan ko, wala pa pong ganun kalaki na pagbabago. 1 hanggang 2 lang po ang pinakamataas na pagbabago ng result sa mismo mga presinto. Chairman, yung huling humarap kayo sa amin, you told us na may tumulong ang COMELEC dyan sa case sa US, ano? Simula nung yung mga nag-issue na ng mga order na arestuhin, have you been in contact with US authorities? Saka may hiningi pa ba silang mga bagong papeles? Ang pinaka-latest po na hiningi sa aming mga dokumento ay noong mga last month. At ito po ay pinadaan, lagi naman pong pinapadaan nila yan sa ating pong Philippine DOJ sapagkat yan po ay covered ng tinatawag natin na Mutual Legal Assistance Treaty. At therefore, kinakailangan dumaan, hindi directly pong pupunta sa amin. Ang Philippine DOJ po ang magre-request sa atin. May mga hiningi po silang ibang dokumento at yung po ay na-provide namin, lalong-lalo na yung mga ilang resolusyon ng Commission and Bank noong mga panahon na yon. Saka sabi nyo rin sa amin, under the Mutual Legal Assistance Treaty, pinag-iisipan nyo personally na mag-file din ng case in the US against certain persons or groups na yun na nga, naniniwala kayo are behind a demolition job against you and the COMELEC. Nakapag-desisyon na ba kayo kung itutuloy nyo yung kasong yan? Yes, Ma'am Ami. Yan po ipadadaanin natin sa Department of Foreign Affairs natin. Kung hindi man kaya sa ating DOJ, sinisimulan na po natin na gumawa ng liham para sa kanila officially. Hinihintay lang po natin yung formal din na investigation report ng National Bureau of Investigation at saka AMLAC upang ito ay mailakip natin. Alam niyo po kasi sa aking maliit na pangunawa bilang isang abogado, ay ito po sa aking palagay ay bank fraud. At the same time, ay violation ng data privacy at identity theft sapagkat pinalabas po na ako yung taong yon samantalang hindi ako yon at binigyan pa ako ng tax number ng isang American citizen at binigyan ako ng social security number. Pinalabas na parang ako isang Amerikano, isang permanent resident ng Amerika. So sa aking palagay, yan ay violation ng batas ng Amerika. At the same time, yung pong paggamit ng isang company ay direct foreign intervention sa ating pong eleksyon, sa ating pong halalan, kahit pa ito'y directed lang sa isang katulad ko po bilang chairman ng COMELEC, pero ito po'y question sa integridad ng ating halalan. Chairman, Mga kailan kaya ma-file yan, Chairman? Meron na ba kayong timeline kung sakasakali? Kasi malapit na kayo maging really busy with the 2025 midterm elections. Mga kailan kaya iniisip niyong ma-file yung kaso?
napakadami po mga developments na nangyayari, Ma'am Ami, bawat araw. At yan po ay nakakapagpabago lagi ng ating ginagawa pong opisyal na liham sapagkat kinakailangan may idagdag kami ng idagdag. Lalo pa nga po na meron din ginagawa ng internal investigation, Ma'am Ami, Sir Ronald at Sir Ed, ang Commission na Election patungkol sa mga nakalagay sa indictment. Madami po kasi kaming natutunan at marami kaming na-discover at madami kaming kinakailangan tingnan sapagkat tatandaan po natin yung pong kaso sa Amerika ay money laundering. Ibig sabihin, na-violate yung batas ng Amerika patungkol sa pagpapadala ng mga pondo sa bangko, sa iba't ibang bangko at iba't kumpanya, whether shell companies o yung company na itinayo. Ay paano po yung sa atin, sa Pilipinas? May mga binabanggit tungkol sa tax fraud, may binabanggit tungkol po sa rigging ng bidding, may binabanggit po tungkol sa pagja-jack up ng presyo ng mga makina na at that time ay pinrocure ng COMELEC. So yan po ay kinakailangan dapat imbestigahan, otherwise masisisi po yung President COMELEC sapagkat naandyan na yung mga sinasabing ebidensya, exact amount yung binabanggit nila up to the last centavos, pati yung mga dates ay nabanggit po nila doon tapos hindi po kami kikilos. Kaya po kami ay may sarili ring 11-man panel na nag-iimbestiga na ngayon ng mga dokumento na binanggit po sa indictment. On a different case, So you're saying Chairman, may ipa-file na kaso rin in the Philippines related to this case? Kung sakali pong mapapatunayan at makikita po natin sapagkat medyo malakihan po kasi base sa aming recent na computation, yung na-involved, especially yung pinag-uusapan na tax fraud, more or less 700 million more or less po yung pinag-uusapan na bakit naibigay. So inaalam po namin kung yung makatotohanan doon, dahil yung po ang nakalagay doon sa indictment ng Amerika. And gusto natin tingnan, makatotohanan ba yun o kasinungalingan, yung mismong akusasyon na yon ng US DOJ. on a different case, Chairman, no? Medyo interesting kasi yung binanggit nyo a few days back na gusto nyo pinag-aaralan yung kasuhan si Sagip Party List Congressman Marcoleta tungkol dun sa mga binabanat niya sa inyo. Balak nyo bang ituloy yun, yung kaso na yon na nabanggit nyo na pinag-aaralan nyo? Alam niyo po, napakalapit po natin, kaibigan po kasi natin si Congressman Marcoleta kahit noong pa bago nangyari yung bagay nito at hindi naman po nawala ang aking respeto. Alam niyo, gusto ko po kasi mag-focus hanggat maaari, Ma'am Ami, Sir Ed at Sir Ronald, sa paghahanda natin sa eleksyon. Hindi po ako lumingon man lang o nagdalawang isip sa ating pong ginagawang paghahanda. And therefore, kahapon po may lumabas na sabi magpapile daw po sila ng kaso at kanina naman meron din po nag-file sa amin sa COMELEC na pinapile lang po yung isang dating congressman. So parang meron pong mga nagpapile na ng mga kaso. Ako naman po, titingnan ko po yung final result ng investigation ng NBI, Sir Ronald, at saka po ng Anti-Money Laundering Council tungkol sa bagay na yan. Bagamat napatunayan ko na, lalo pa yung mga accounts sa Pilipinas na ito yung mga fake lahat at spurious lahat, kahit po yung mga accounts sa Korea na allegedly pinanggalingan ng mga puno na pinapadala sa iba't ibang bangko ko daw, ay napatunayan mga peking accounts din po yun na hindi totoo at pati po mga pangalan ay wala pong gano'n. Pati po bank transaction history ay hindi po nag-exist. Kaya hindi nyo balak ituloy yung kaso labang kay Congressman Marcoleta, Chairman? Sa kasalukuyan po ay pinag-iisipan ko pa rin yan, Sir Ronald. At ang option ko naman po ay protektahan pa rin bilang isang abogado ang aking pong pangalan, pagkatao at puri. Magapat ito'y napakaliit. Kaya lang, ang commission ko po kasi ng COMELEC, ang at stake po dito yung pangalan. Nung una po kasi, Sir Ronald, ang sabi, isang opisyal ng COMELEC. Kita niyo po, napaka-shotgun ng approach. Yung po yung unang press con. Kaagad, sabi ko, ako po yung binibintangan. Ako po yung sinasabihan dahil meron din po kong hawak nung hawak nila. Para lang po mailigtas yung pangalan ng COMELEC, kasama po yung mga opisyal namin dito. Okay. Maraming salamat for joining us this afternoon in Storycon, COMELEC Chairman George Garcia. Sir, ingat po parate. Maraming salamat, Maraming salamat. Chairman Thank you, Garcia. Chairman. Okay po.